Hi mga beloved viewers and subscribers. So, ngayon, focus naman tayo para sa prediction ni Virgo. Okay, ano ba nangyari kay Virgo ng 2026? No? Maganda naman nangyari kay Virgo ng 2026. Kasi hindi naman naging malupit sa kanyang tadhana, no? At a lot of respect ang kanyang nakukuha. Naging maalwan sa pera, naging matagumpay ang kanyang 2026. No, binayaan din siya sa mga may asawa, binayaan ng magandang anak, sa mga single, mga promosyon, ayan, swerte. Ayan, subalit nagkaroon ng problema sa pag-ibig, ang ilan ay nagkaroon ng paghihiwalayan, ayan, ng 2026. So, dito, titingnan natin kung ano naman ang sinasabi ng 2025 para sa mga Virgo. Itong January, isang paglayo ng iyong partner na parang magdadala sa iyo ng kahit pa paano na ano nga parang magdadala sa iyo ng negatibo. Ayan, hindi magiging maganda. Mag-ingat sa mga lakad, no, sa January, Virgo, no, may nakikita kong hindi maganda. Okay, maging alerto, maging aware sa mga paligid na pinupuntahan mo, no. Yan, isang tao ang mga parang ano kabila ng lahat, parang merong nangyayari na isang tao na kahit anong gawin mo, parang punong-puno ito ng galit sa'yo. No? Buti na lang ikaw hindi mo masyadong pinapansin kasi pagpaparaya na lang lagi ang iniisip mo kung ano ang kibubuti. Okay, tama yun. Kasi magulo ng mundo, sasali pa tayo. So ikaw, napakabuti ng iyong puso mo. Hindi mo hinahayaang sirain ito ng ibang tao sa paligid. Sa darating na Mars yun, sa pag-asa, kung ikaw ay may trabaho, maaaring ikaw ay hindi mo na makalipat ng trabaho kasi nga isang celebration ang mangyayari, tapos at the same time may promotion na darating sa mga may trabaho. Okay, sa mga ayan, pagdating naman ng April, ayan, hindi mo magagawang gusto mo sa mga bagay-bagay dahil may mga tao na may isang tao na medyo malapit sa iyo, parang katry ko rin ka. So, mag-ingat sa mga pakikitungo. Medyo hindi mo magagawa yung mga gusto mo sa month ng April. Okay, pagdating ng May, positive naman dahil ang pagiging mapagbigay mo, yun ang nagbibigay, kaya ka nagkakaroon ng good karma. So, may darating kang good karma pagdating ng May. Okay. June, magandang balita kung ikaw ay nagpaplano mag-abroad sa negosyo, may inaasahan na paparating na bagay na iyong inaasahan, no? May magandang balita ang darating sa iyo itong month ng June at napaka-positibo nito. Ay dahilan, kung ano lang gusto mo, pag-abroad o paghahanap ng magandang kaparalaran, ang June ang pinakamaganda para ikaw ay kumilos. Pagdating naman ng July, ayan, hindi matutuloy mga selebrasyon na malapit sa puso mo. Merong nasa mulabang karamdaman na maaari niyang ikasawi. August, ayan, isang paparating na magandang negosyo, mag-ingat, wag nga lang masyadong magastos, ha. Ingatan yung material wealth, huwag masyadong binibili ng mga hindi naman talagang kailangan. Pagdating ng September, syempre yung sinasabi ko kaninang parang yung nagagalit sa'yo, baka ipakulam ka, mag-ingat ka. Mararamdaman mo ikaw may kulam kung ito ay parang may kagat ng langgam pa isa-isa, umiikang ito ng pakan, hirap kang makatulog, parang may nakadaganan sa dibdib mo o parang may tumadaan na espiritu. No, tandaan mo yung month ng September na yan, ibig sabihin you are under black magic. Pinapakubang nila, no? Sa mga gustong magka-baby, parang hindi pa appropriate time, no, para magka-baby, pero may mga taong pipilitin kang pabagsakin, no, dahil sa inggit. Yan, babagsakin, kaya medyo pangit ang nangyayari sa inyo September, October to November, parang gano'n. Pero sa kabila ng lahat, ikaw ay mananatiling matatag sa buhay. Ayan, isang taong tutulong sa iyo para magawa mo ang mga naisin mo sa buhay, no? Sa mga may trabaho, huwag na mga December, parang huwag mo na kayong give up, ha? Hintayin mo na laban lang sa inyong career. Yan. Kasi minsan, huwag tayong feeling sobrang magaling masyado, diba, sa kumpanya, sa environment. Kailangan anuhin din natin yung talent ng iba, kilalanin natin para pagdating ng problema sa kumpanya,
hindi mo sinusolo ang problema, no? Overall, ang aral lang dito na napulot, ah, kahit na anong mangyari, may problema, may swerte ka pa rin sa mga kaya, sa swerte ka pa rin sapagkat binayaan ka ng Diyos na magpatuloy ng maganda ang daloy sa buhay. Ayan. Yun, mag-ingat ka lang sa mga lakad para hindi mapahamak. Okay?